Maraming salamat sa mga biyaya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ika-13 linggo sa panahong pangkaraniwan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumubuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi na ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig na ito. Sinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak.
Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan, mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, O poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat, ipagbunyi po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin. At ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kahit bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin."
Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi ng tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihi, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Bagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, sino kaya sa atin dito ang hindi natatakot magkasakit? Hindi lang sapagkat magastos ang magkasakit, kundi higit sa lahat, natatakot tayong mamatay. Mga kapatid, sa 13 linggong ito sa panahong pangkaraniwan, ipinauunawa sa atin na ang buong kasulatan, luma at bagong tipan, ay nagpapahayag ng katotohanang ang Diyos ay bukal ng buhay, hindi ng kamatayan. Kaya si Jesus na kanyang anak ay kanyang isinugo upang tayo magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng ganap at kalugod-lugod. Mababasa natin ito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, Talata 10. Ang mga pagbasang inyong narinig sa umagang ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pagnilayan ang kahalagahan at kagandahan ng buhay bilang biyaya ng pag-ibig ng Diyos. At kakaiba doon sa sinasabi ng iba, ng Diyos ay nagpaparusa at nais niyang ang mga sumusuway sa Kanya ay mamatay. Hindi po ito ang ipinauunawa sa atin sa unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan, na hindi hangad ng Diyos ang kamatayan. Hindi naman ito talaga galing sa Kanya. Wala siyang ibang hangad, kundi ang tayo ay mabuhay. At hindi rin naman nais ng Diyos ang ikangay kapahamakan ng sino mang Kanyang mga anak. Kaya nga ang sinasabi sa atin, ang talagang plano ng Diyos, mabuhay tayo, makapiling siya, at manatili magpakailanman. Yun naman talaga ang plano ng Diyos. Kaya sinasabi nga sa unang pagbasa, tayo ay nilikha ng Diyos, no? Para sa isang kangay buhay na hindi natatapos. Kaya lang, sinasabi rin sa unang pagbasa, gawa ng pagsuway ni Satanas, gawa ng kanyang pagtutol sa magandang plano ng Diyos sa sangkatauhan, ay pumasok ang kamatayang bunga ng kasalanan. Subalit, itong dyablo na walang ibang hinahangad, kundi ang tayo ay mawalay sa Diyos at hindi naman talaga tayo mabuhay ng maligaya, ay tinugunan ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Isinugo ang kanyang anak
na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. Kaya sa kamatayang dulot ni Satanas, kamatayan din ang naging kabayaran ni Jesus, subalit ang naging bunga nito, buhay na walang hanggan para sa lahat. Kaya ang tanging lunas sa kasalanan at kamatayan ay walang iba kundi si Jesus. Narinig natin sa mabuting balita ang pinamalas na kapangyarihan ni Jesus sa karamdaman man at lalo na sa kamatayan. Narinig natin na si Jairo, isang namamahala, ay lumapit sa kanya, lumuhod at nagsumamo at sinabing kung maaari siya'y sumama sapagkat ang kanyang anak ay naghihingalo, may malubhang karamdaman at nasa bingit na ng kamatayan. At si Jesus ay kaagad-agad sumama. Subalit sa daan ay parang naabala sila ng isa pang babae na nakarinig tungkol sa kapangyarihan ni Jesus. Siya ay 12 taon nang inaagasan o dinudugo at walang sino mang makapagpagaling sa kanya. At narinig natin na ubos na nga. Yung pa ang mas matindi ang kanyang kabuhayan, pero hindi naman siya bumuti kahit kaunti. At siya'y inisip niya, yung narinig yung sinasabi ng mga tao sa kapangyarihang taglay ni Jesus. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, kung mahipo ko lang kahit laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. At yun nga ang kanyang ginawa. At si Jesus naramdaman din sa gitna man ng mga nagsisiksikang mga tao, ang kapangyarihang lumabas sa kanya ay nagtanong, sino ang humipo sa akin? At tumugon ng kanyang mga alagad, Panginoon, nakita naman ninyo nagsisiksikan ng mga tao, tas itatanong nyo pa kung sinong humipo sa inyo. At ito ay hindi upang insultuhin yung babae, kundi upang ipaunawa ang kahalagahan ng pananalig kay Jesus. Ang siyang daan upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag at ang maidulot nito sa mga tao katugunan sa kanilang pangangailangan, kagalingan, kung may karamdaman, buhay sa mga pumanaw. At ayun, kaya yung babae, siyempre alam niya ang kanyang ginawa at siya natatakot at nanginginig na lumapit kay Jesus. Pero anong sinabi ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Humayo ka. Ikaw ay magaling na. Yon ang sabi ni Jesus. Maya-maya, hindi pa nakatatapos si Jesus halos magsalita, sa babae ay dumating na yung mga kasamahan ni Jairo at sinabing, patay na ang inyong anak. Bakit niyo pa abalahin ang guro? Pero sa Jesus, ang sabi doon sa namamahala, ipanatag ang iyong loob. At siya'y sumama sa bahay na kinaroroonan ng batang may sakit na namatay na. At pagdating niya roon, ay nakita niya ang mga tao ay nagkakagulo. May nananaghoy, may nananangis. At sinabi niya, bakit kayo nananangis? Hindi naman patay ang bata, natutulog lang. At siya ay pinagtawanan. Isinama niya sa silid ang magulang ng bata at yung 3 alagad, si Pedro, Juan at Santiago. At sinabi sa bata, pagkatapos hawakan ng kamay, Talita kumi. Nang ibig sabihin, Ineng, bumangon ka. At ang bata ay bumangon. Siya'y 12 taon na at sinabing, pakainin ninyo ang bata. Itong si Marcos ay merong isinagawang paghahalin tulad sa dalawa. Yung babae, 12 taon nang inaagasan at hindi gumagaling. At itong batang namatay, ang edad, 12 taong gulang na. Pero sa dalawang sitwasyong ito, ipinamalas ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa buhay. Karamdaman man, siya ang kagalingan. Kamatayan man, siya ang pagkabuhay. Kaya mga kapatid, inaaniyahan tayo na manalig kay Jesus sapagkat ito lang naman talaga ang tanging paraan upang makamit ang minimithi natin, lalong-lalo na ang biyaya
ng buhay na walang hanggan. Kaya itong salita ni Jesus doon sa mga tao na bakit kayo nagkakagulo? Ay hindi naman patay ang bata, natutulog lang, ay anyaya sa ating manalig na si Jesus ay makapangyarihan sa lahat at maging sa kamatayan siya rin ang nagbibigay ng buhay. Pinapaalalahanan tayo nito yung nangyari doon sa kanyang kaibigan na si Lazaro na namatay na at ito rin ang kanyang sinasabi. Natutulog lang si Lazaro, kinakailangang gisingin. At ito nga ang nangyari nang ginising niya o tinawag niya ang pangalan ni Lazaro, siya'y lumabas sa libingan, buhay na buhay. Mga kapatid, ito yung sa dalawang sitwasyong ito, pinauunawa sa atin na hindi kamatayan ang may huling halakhak, hindi kamatayan ang may huling salita, kundi si Jesus. Hindi ba sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11, talata 11, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang manalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kaya ang tanging remedyo talaga ay yung paanyaya ni Jesus na siya ating tanggapin. Sapagkat sabi niya sa kanyang sulat, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ako ang tinapay, no? Ang tinapay na ito ay aking katawan at ang alak na ito ay aking dugo. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang solusyon talaga para tayo ay manatiling malaya sa kasalanan at mabuhay sa pag-ibig, walang iba kundi manalig kay Jesus at patunayan ang paniniwala kay Jesus sa pagtugon sa kanyang paanyaya na siya ay tanggapin sa banal na misa. Sapagkat dito natin si Jesus matatanggap sa anyo ng tinapay at alak man, sapagkat siya ang pagkain ang dulot, buhay na walang hanggan. Kaya sadyang mahalaga ang magsimba, lalo na kung linggo, sapagkat linggo ang ipinag-utos ng Diyos na ipangiling at ilaang araw para sa Kanya. Bagamat ang magsimba araw-araw ay mabuti at maganda, pero higit sa lahat, ang araw ng linggo, huwag nating baliwalain. Kung sa Jesus ang tanging magbibigay ng buhay, at siya lamang ang tanging daan para tayo makauwi sa langit na ating tunay na tahanan, sapagkat pakatandaan nyo, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya, para sa langit, para sa buhay na walang hanggan, kinakailangan tayo ay manalig kay Jesus, sapagkat siya lamang ang katotohanan ang gagabay sa atin at siya ang tunay na buhay na ating hahantungan. Buhay na walang kamatayan, buhay na walang hanggan, buhay na walang katapusan. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain ang misa, sapagkat ang misa ay si Jesus, ang siya natin pinakahininga at siyang pagkain ang dulot, buhay na walang hanggan. Kahit kung papaanong itong babae nakilala si Jesus sa pagsasabi ng mga iba, pinaunawa sa atin ang kahalagahan ng mabuting balita na walang iba kundi si Jesus ay ating ipinapahayag sa ating tahanan, sa ating trabaho, saan man tayo pumaparoon. Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating buhay na katibayan ng ating paniniwala kay Jesus. Sapagkat kung tayo naniniwala kay Jesus, mabubuhay tayo sa Kanyang turo. At kung tayo mabubuhay sa Kanyang turo, sa atin makikita ang tunay na mukha ng Diyos, ang mukha ng pag-ibig. Sa atin, mararanasan ang awat habag ng Diyos at matatanggap ang kapatawaran ng Diyos. At sa atin din, madadama ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, takot na takot tayo sa karamdaman at sa anumang maaaring maghatid sa atin sa kamatayan. Sino ba sa atin ang hindi natatakot sa baril? O sige nga, pang. Siguro talaga hindi nyo malam kung saan kayo magtatago. No? At hindi nyo malam kung anong yung
Tama ba yung pang? Bang, bang, bang. Yung mga bata naglalaro, yun ang narinig yung tinig. Bang, bang! Yan, di ba? At tayo takot na takot sa tunay na barel. Takot na takot din tayo sa mga punyal o anong mga nakasusugat na maaaring humantong sa kamatayan. Pero nakalulungkot, ang kamatayang dulot niyan, pansamantala lamang. Hindi naman ito galing sa Diyos Gayunpaman, ang naging tugon ng Diyos ay yung magbibigay ng buhay sa Jesus na kanyang anak. Pero ang tunay na kamatayang dapat nating katakutan, yung nagwawalay sa atin sa Diyos. Yayamang tayo ay nilikha ng Diyos, hindi tayo mabubuhay nang hiwalay sa Diyos. At alam niyo ba mga kapatid, ang nagwawalay sa atin sa Diyos, hindi ang kamatayang pisikal, kundi ang kamatayang spiritual na dulot ng kasalanan. Pero ang nakalulungkot, parang walang tao yatang natatakot sa kasalanan. Lahat tayo ay patuloy na nagkakasala, maghapon, araw-araw, natutulog ka na ay nagkakasala ka pa. Parang hindi natin kinatatakutan ang tunay na kamatayan, kasalanan. Ito po ang nagdudulot ng tunay na kamatayan sapagkat ito ang nagwawalay sa atin sa Diyos. At inuulit ko, yayamang tayo mula sa Diyos, walang mabubuhay na hiwalay sa Diyos. At para nga maiwasan natin ang kasalanan, mabuhay tayo sa pananalig kay Jesus para manatili tayo sa pag-ibig na siyang taliwas at kabaliktaran ng kasalanan. Kung ang tao ay nabubuhay sa pag-ibig, malaya siya sa kasalanan. Kapag ang tao ay nabubuhay sa kasalanan, walang pag-ibig at ang hantungan, tunay na kamatayan. Hindi pisikal o hindi biological na kamatayan, kundi yung tunay na kamatayang pagwalay ng tao sa Diyos. Mamili tayo. Kasalanan o pag-ibig? Pag-ibig may buhay. Kasalanan, kamatayan lang. Manalangin tayo. Sa banal na misang ito, tilingin natin ang biyayang ating kinakailangan na mabatid natin. Sa Jesus lang ang may kapangyarihan sa ating karamdaman at maging sa kamatayan. At ang kamatayang pisikal, kung gayon ay hindi natin dapat katakutan sapagkat ito'y pansamantala lamang. Sapagkat kahit nawala sa plano ng Diyos nung tayo nilikha ang kamatayan, gawa lamang ng dyablo, kaya ito'y pumasok, gawa ng kasalanan kanyang pinanukso sa ating unang mga magulang, naging kasangkapan naman ng kamatayan upang tayo makapasok sa langit na tunay na tahanan. Sapagkat kung nais nating parang ganito po, mag-migrate ang buong pamilya sa Amerika na pinaniniwala ang greener pasture, dapat nating iwanan ang buhay natin sa Pilipinas. Hindi tayo makakarating sa Amerika nang tayo ay nasa Pilipinas pa at nang hindi natin nais umalis sa Pilipinas. Gayun din po, kung nais yung makarating sa langit at tamasahin ang buhay na inilalaan ng Diyos sa pulsa simula, buhay na walang hanggan, kinakailangang iwanan natin ang pansamantalang uri ng buhay sa daigdig na ito na ang kamatayan ang nagiging daan at kasangkapan. Kahit hindi ito ang dapat nating katakutan, kundi ang tunay na kamatayang dulot ng kasalanan. Manalangin tayo, tilingin natin ng biyayang makapagpasya tayo nang piliin pumanig kay Jesus, manalig sa Kanya at mabuhay sa Kanyang pag-ibig para tayo ay manatiling buhay sa piling ng Diyos magpakailanman. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sapagkat kailangan ang tayo manampalataya kay Jesus upang makamit natin ang biyayang ating minimiti, manalangin tayo sa banal na misang ito at tilingin natin sa Diyos ang biyaya ng isang buhay at di matitinag na pananalig kay Jesus. Maging tugunawa natin, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ang buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse at lahat na nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagahatid ng paghihilam ng dulot ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipong ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkakaloob ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihang magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapatid, upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sangsinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Gawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kahit iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol, ni San Francisco ng Assisi, ni Santa Clara, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sitayo po ang lahat. Sa Diyos na ating Amang mahabagin, mapagmahal at mapagpala, ipahayag natin ang ating pagtitiwala at pananalig sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus, Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsinod po ang lahat. Narito si Jesus, ang anak ng Diyos, ang may-ari ng buhay, kaya't siyang ating kagalingan sa katawan at kaluluwa, at siyang ating buhay at muling pagkabuhay, sapagkat siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad tayong inaanyayahan na siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po ang may lahat pa. Makaupo po ang lahat. Turuan mo akong maging bukas. Turuan mo akong maglingkod sa iyo. Na magbigay ng hayop sa nalalaman. Na walang hinihintay sa iyo. Makatatayo na po tayo. July na po bukas, kaya sa Thursday ay 5 o'clock, merong Holy Hour at Confession bilang paghahanda kinabukasan First Friday para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa paggawa natin ng mga sakripisyo, pagkukumpisal at pagsimba, ito po ay ating naisa sa katuparan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Kawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.